Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Sige, mag-start na tayo in a bit. Nasa ko itabaston gamay. So, asa ganito ni stop last nga ako ang discussion. Okay na. Okay ra na. Okay, sige. So, ready na mo guys. Ako siya i-share ang akong screen. Nakapas na ba tanan sa assignment? Hello? Nakapass na, sir. Pas na. Sige, so ato lang ni i-record for the kuan. Para sa uban nga ganahan mo tanaw balik and sa mga wala din ni wala kasulod. Sige, mag-start na ta. So nakita ra ang kuan guys, ang screen, ang gi-share nga screen. Yes, sir. Sige, so mag-start natin sa leveling. Atin niya ta. So here, so leveling is a branch of surveying that deals with the measurement of elevation. So keyword there is elevation. Elevation, leveling. Different points with respect to a fixed line called datum. So, ang sama ng datum guys. Based sa inyo ang hydraulics, ang sama ng datum. Reference. Reference point. So reference point. So diri sa leveling kay mag-set ta og reference point. Gikan sa reference point dito ta mag-measure. So natay different types of leveling. Direct leveling, trigonometric, barometric, and stadia. So sa direct leveling, ano siya? Imo siyang kuhan, ang elevation, imo siyang i-direct og kuha. Like nakay para sa foresight and para sa backsight and para sa foresight and then nakay instrument diri sa tunga. Let's say lang mga na imong to-do light. To-do light na siya. Let's say lang inani. So nakay makuha nga murag let's say 1.2 meters. Nakay makuha nga reading diha and then nakay makuha diri sa foresight ato ingnon is 0.3 meters. Ana. So assuming nga ang ato ang datum is na dinhi kani nga point. So base lang ani nga drawing, di ba atong let's say this is point A and then this is point B. Atong mo-determine ang elevation sa point B with respect sa elevation sa point A. So let's say lang na ang elevation sa point A ay
kana 32.17 meters. So based sa diagram, para makuha ni ang yang elevation sa point B, dapat na kay imo makuha ang difference in elevation nila. So let's say delta H. And then since as you notice na straight line na siya puros, so 1.2 equals 0.3 plus delta H. And delta H is equals to, pila na siya? 0.9 meters. Tama ba? 9. And then, so elevation B, ang elevation B is just 32.17 plus 0.9. Kailangan na siya. 33.07. So that's one way to determine the elevation of one point with respect to another point. So, kana na sa direct, sa trigonometric leveling is kansya kanang mogamit ka og trigonometric relations. So dinhi useful ang mga kanang atong gitawag nga kanang angle of declination and angle of inclination. Something like that. How about there is a kuan? Barometric leveling. Any idea sa barometric leveling? Barometer is used to determine the difference in elevation between points. So, unsa man ta na siya paggamit? I think nanay sa inyong hydraulics kaning paggamit sa barometer para makuha nimo ang height sa mountain. Di ba? Let's say na kay mountain diha. If imo kuhaon ng pressure at kaning nga point, and then na pressure diri sa foot sa mountain, di ba makaingon man ta nga P1 plus gamma H equals P2. Then if known lang ning duha ka point ay duha ka pressure, and then kabalo pug ka sa I think 9.8 times 12 newtons na siya. Dili na that's nalimot ko. Ambutan ko. Sa nakabalo lang ka sa duha ka pressure sa mountain, ang P1 sa top sa mountain, and then ang P2 is sa foot sa mountain, and then knowing the what you call this, the pressure, the unit weight of air. So known ang tulo, imo determine ang height sa mountain using barometric leveling. Okay. And then can you put lastly stadia leveling? So it is a modified trigonometric leveling wherein a stadia instrument is used. So stadia instrument is used. The instrument allows horizontal and vertical measurement by application of tachyometry or optical geometry. So kaning part is ato lang siya i-discuss later. So ari sa ta sa direct leveling. So by the way, ang sa direct leveling, it includes simple leveling, differential leveling, profile leveling, and reciprocal leveling. So ari ta sa example. So the following shows itability data of differential leveling notes. So nakay stations, and kaning BS is backside. So BS, let's write it here. BS is equals to backside. FS is foresight. Nakakuan ba mo? Naka-fieldworks mo? No, sir. Ha? Wala? Wala. Pero nakakuan mo ni? Tama idea ni? Hala po ka idea. Same ra ba na siya sa leveling, sir? Oh, sa leveling yun po ni.
So to conduct this kaning differential leveling, ang imong button is na kay duha ka katong murag stick kanang taas nga kana siyang taas nga murag ruler nga gunitan sa radman, so na kay duha ka rods. So let's say this is your isa ka rod, and then ang another rod is placed here. Sa differential leveling kay ang ang imong interval sa rod kay dapat kanang tawag na to consistent siya. So if na kay 100 meter interval, so ano imong gamiton nga interval. Let's say lang na inani. Na kay na imong tidulay diha. Ano na siya. Then assuming na align ang imuhang ay kanang kuan lang kanang na-adjust og tarong ang imuhang theodolite. So ang imuhang line of sight is kuan ra horizontal, di ba? Horizontal. And then ang imong reading sa kaning left side mo ni ang sa back side. So mo ni ang PS back side. And then hidapita ang foresight. Nana sila interval. So after anang isa ka kuan, let's say lang nga magbutang tag interval nga 100 meters. So after ning isa ka setup, magbutang na pug ka let's say nagbutang na pug ka another dere. Another, and then na pwede mo hang kadya. I-assume nun lang nga kuan, align sila tanan. So inani. So let's say kani ang atong drawing karon is mo na to ang second nga setup. So as you notice kani nga rod is nahimo na siyang tikwa sa backside reading. So kani ang iyang backside reading. And then kani ang iyang front foresight reading. Gets ba? And then dapat ang imuhang kuan di ay ang imuhang theodolite is dapat nasa middle. Nana sa middle sa imong duha ka rods. Sige, so enough of that. Let's try to solve this question. So the following shows ability data of differential leveling nodes. Muna siya. And then what is the elevation of station 4? What is the difference in elevation between station 5 and station 2? And what is the elevation of station 7? So example ni elevation of station 4. One yung unknown dere, naput ang 7. Then naput mag-need po tayo 5 and 2. Sige. So, to solve this, ato sa siyang i-notice, let's say natin ang atong station 1. To get to station 2, which is na din hidapita, kani nga point, di ba, na siya elevation 1.25. I mean, 125.25. So, na siya elevation nga, pila din ito? 125.25. Then, mag-plus ta o backside, ang atong makuha is, di ba kani nga kuan? Mura siya didiri nga elevation. Gets ba? Hello? So, kani siya, mahimo ning 5.87. And then, di ba, din nga point is mo nga to ang station 2. So, sa station 2 natay, foresight nga 6.29. Natay 6.29 diha. So, 1.25 na ni plus ko og 5.87. So, nakuha ko sa elevation at this point, which is the same og horizontal nga murag, I mean, same sila og horizontal nga line sa kanipod nga point dire, di ba? So to determine the elevation at station 2, ako na lang i-minus ang
foresight nga reading niya. So, imong button na is 125.25 plus ko og 5.87 minus 6.29. Pila man? 124.83. 120. 124.83. Tama. Sige, ato na siyang limpyuhan. 124.83. Let's write it here. So, if inyong na-notice ang pattern, nag-add ko dere, and then nag-minus ko para makuha ang elevation sa kanang nga station. So, for elevation sa station 3, dapat mag-plus ko and then mag-minus ko. So, pila man? 125.61. 125.61. Okay. Then sa station 4, mag-plus ta og 3.48. Then mag-minus og 7.08. That will be 122.01, which is mo ang gipangutana dere. So then the answer for the first question is 122.01 meters. Okay. Nag-plus ko dere na minus. So for station 5, mag-plus na dere and mag-minus. Pila? 12369. Nice. Sa station 6, plus, minus. Nakasunod ra. 12943. Then lastly, plus, minus. One three three 13378. Ano na po enter dere? 133.78 meters. So kanay difference in elevation station 5 and station 2. So mao ni siya 123 o 124. So difference naman. So imo na ni minus. Equals to 1.14. Nakuha ra. Gets ra. Questions. Yes, sir. Wala, sir. Okay. Or pwede po imong baton diri sa kaning number sa second question para di na ka mag-determine sa tanan nga elevation is evaluate yung station 2 and station 5. So imong i-add ang tanan nga backside gikan sa 2 to 4 and then imo sang i-add ang foresight sa 3 to 5. And then imong i-minus ang imo na sila i-minus 2 ha. So let's see if the same ra ang results. 7.03 plus 3.48 plus
7.25 na minus 6.25 plus 7.08 and plus 5.57. So dapat parehan na sila. Ang mugawas na kay negative 1. Sige na, sir. Ana, di ba? Mano mugawas? Yes, sir, negative. 1.14. Negative siya kay as you notice, mas ubos ang station 5 kaysa sa station 2. Kaya proceed ta. Ni siya, a line of levels 6 kilometer long is run between A to B with average backside and foresight distance of 150 meters. The average backside reading is 3.8 meters, and each time it is taken, the rod is inclined sidewards from the vertical by 5 degrees. What is the correct elevation of B if its recorded elevation is 4 to 5.16 meters? So, nakay line of level. So, let's say lang, like, ano lang, ako lang itap view. Nakay mga levels niya. Levels. Then, ang distance mo kay 150. 150 tanan. Blah, blah, blah na siya. Hangtod mabot og 6 meters. And then, ang yadong backside reading is 3.8. And, pero nakay the rod is kaning na problema kaning. The rod is inclined sidewards from the vertical. So, unsa na siya pag-drawing from the vertical by 5 degrees. So, let's say mo na itong vertical. So, mo na itong rod. Ina na itong rod. Natay 5 degrees diya. So, ang ato ang reading, na is na mali, di ba? Kaya ang imong mabasa is 1 man. Ang imong mabasa is kani man ang imong mabasa. Inigtanaw nimo sa imong theodolite. Di ba ang number nga makita is diri. Let's say mo na number nga 3.8. Pero kabalo ta nga dili na siya ang sakto na elevation niya kay wala man siya naka vertical. Dapat kani ang imong kuhaon nga vertical. Okay. So, for this question, this will be your assignment. Assignment lang siya. Sige, arita. Proceed ta sa two-peg test. So, a two-peg test is a very simple but relatively easy way to determine the error in the line of sight of a level. It can also determine the correction needed to make the line of sight horizontal. So, unsa man siyang two-peg test. So, magbutang ka duha ka peg ana pada ka na to may peg, then nasa kalang peg ka then imong set up ang imong theodolite somewhere in between or pwede pod wala sa middle sa duha ka pegs nimo. So ang idea niya is di ba mamo ni ang atong line of sight nga sakto due to kanang inaccuracy sa pag set up. Ang tendency is ang imong theodolite kay usahay kay nagduko ang iyang reading. So if nagduko diri, inigtuyok nimo sa imong theodolite, magduko pod siya diri. Magduko siya by the same amount. So kana is, let's say, niduko siya by theta degrees. So ini-grade niya sa pikas na pod siya theta degrees nga murag depression niya. Or pwede pod baliktad kanang inani, pwede pod pasaka ang imong theodolite, gahangad ang imong theodolite. So dili na nimo ma-determine ang imong reading o sakto. So sa two-peg test kay kuan mo na siya gamiton para imong ma-correct ang imong line of sight.
Sige, try na dali. In two-peak test on a dumpy level, the following observations were taken. Okay. So, ang first nga problem dere is unsaon ni siya pag-interpret kani nga table. So, rod reading on A, na po kay instrument near A, na kay instrument near B, rod reading on B, and blah blah blah. So, siga to na siyang himay-himayon. So, natay duha ka pegs. Let's say mo na siya. Peg A, and this is peg B. Okay. So, unsa may pasabutan instrument near A. So, dapat yung mga instrument is nasa doon, malamang. So, let's say nga very close lang siya. Like na din naka-set up ang to the light. Na the light. And one ang instrument near A, and then ang rod reading daw at A. So, if ang imong instrument is near A, and then ang yang rod reading is mo na siya 1.501, and yang rod reading sa B is 2.022. So, based lang sa ilang reading, you can say that ang rod A is nasa babaw. Ang elevation sa point A is nasa babaw sa elevation sa point B. Na kay point A dire. Na kay. So, ako na lang siyang drawingan og bungtod. Sa drawingan og bungtod. So, na diya. So, let's say ang ilang difference is delta H. Na. Di ba naman kay line of sight diha? Line of sight. Sunod, reading is 1.501. So, ang question karon is, asa man di ay ang gimuhang ang imuhang we know man nga sa kani nga setup is na error ang imuhang theodolite. So, question is, unsa iya kanang gaduko ba siya or gahangad? So, mo ang question. And, ang imong bato na is mag-assume sa kadaan. So, ato lang i-assume nga ang ato ang theodolite kay nagduko. So, nagduko ang ato ang theodolite. So, yung reading is something like this. Diba, if nakay theta diya, dapat nasagay theta dari. Nakay theta dari. And if imo siyang manotice, kani nga triangle is similar sa kani nga triangle. Kaya di same man sila og theta. And then, napugay right angle diya. So, nakay theta and then right angle. So, dapat kani is complement sa theta. So, ang kani nga gamay nga triangle and kani dako is na sila kuan. The same sila angle sa and therefore similar sila. Okay. Proceed na ta. So, ang reading is kani mo na siya 1.501. And ang reading there is 2.022. Okay. So, kani siya is dili na ito mabasa, di ba? Kani dili na ito mabasa. So, ang sakto nga reading is dapat naman din ni. So, let's say lang ato tangan AB. Kung siya error sa B. And then, din napita is naka-error sa A. Pero since kuan man siya, near man siya sa ang imong instrument is near man sa kaning rod, imo na siyang i-assume as 0. Or dili siya assume ka na murag
Mukan mo siya like tungod sa kagamay ba kay dili na siya mabasa. So negligible na lang siya. Hana. So if magbutang tawag kuan na ni di ay magbutang tag length ani niya kay needed na tong length. So by kuan Pythagorean theorem, unsa man ni siya? Tangent. Alang na dihang length floy. So ang L nimo, I mean sa man to makuha nga relation sa AB ug sa L. Di ba kuan man? Tangent. Tangent equals AB over L. Okay. So karon ari na daw ang instrument sa B. So ato siyang i-drawing balik. Ay, dili na akong bungtot. Kasi ka. Okay, let's say ato na sa gibutang ang instrument diri sa B. Di ba nakay gamay nga error diri? Negligible to 0. And then ang reading nimo kay 1.452. And then ipod kay nakay reading nga 0.903. Kani is EA. Nakay theta diha kay the same ra man kani nga errors, the same ra ning the same ra man na sila nga instrument. So diri pod ato sa makuha ang tan theta equals EA over L. So sa kaning nga figure, sa figure 1, nakakuha ta sa equation nga 1.50, I mean 1.501 plus delta H is equals to 2.022. Di ba? The same ram ng di ba? The same sila nga tangent at that. The same sila length. So pwede rin kung makakuha na ni. Kaingon nga EB is equals to EA or let's say E na lang na. So first equation mo 1.501 plus delta H equals 2.022 plus E. Equation 1 na nimo. And ang equation 2 diri sa figure 2 na to makuha. 0.903 plus delta H plus E is equals to 1.452. Sa equation 2 na siya. Sorry. So nagets ang pag-construct sa equation. I hope nagets. And then solving simultaneously. So solving simultaneously, we will get the delta H and the error. So delta H is equals to pila man. Pila. Delta H sir kay kuan 0.535 niya ang kanang E kay 0.014.
Again. Ang delta H is 0.535 niya ang E kay kuan 0.014. walay sign nga plus or minus. Ay ka na minus, so plus ra. Plus Plus man duha. 0.0. So meaning nga ni plus is kuan sakto ang ato ang assumption nga ang ato ang theodolite is nagduko if ever gani nga sa ipim assumption. So tendency yan is ang imong E is ano siya, ma-negative. So ato na siyang solve. Determine the following: the true difference in elevation between the 2 points. So unsa man ang ilang true kuan? Ilang sani? True difference in elevation. I think dili siya mag-matter. Dapat kanira gyapon ang imong answer. Nira. And then ang sa number 2 is ang error. Ito butang na 0.535 meters. Let's change it to red. .535 meters. And sa error is required kay ibutang nimo ang sign. Okay. So karon is the corrected reading at B when the instrument is adjusted and near A. So near A, so figure 1 ta. So answer ang ato ang gipangita is kani nga reading kani tama nga reading na to. So to do that, you just add let's say lang AB through that is 2.022 plus 0.014. So answer na to is 2.036 meters. So I hope that's one substance ra. Na. So any questions? Napa ba yung mga wakasuot lo? Sila limit ako. So wala questions? Sige, proceed ta. So another question about two-peg test. So in a two-peg test, the following notes are
were taken. Wala siya, and then state diri nga point 1 is on the line PQ and midway between P and Q. So na siya sa tunga sa imuhang pegs. And point 2 is on the same line as P and Q but not between them. So meaning wala sa tunga. So nasa gawas sila, and point 2 is 25 meters from P and 230 meters from Q. So kung siya, nasiya sa left side kapit. So with the y level at point 2, what is the rod reading at P for a level side? So ato siyang i-determine if asa ang higher nga elevation. So based aning duha, ang higher nga elevation is nasa point P. Ang atong drawing na. The first nga setup is kuan. Nalang sa paano pala itong drawing. So natin point P dire and natin point Q. Then so kani sa point 1 is naman sa middle. Ang point 2 is na dire sa somewhere here siguro. So let's say ang sa point 1 sa point 1 ay mo ang light ya. Nakay light. Level site nimo. Linear side nimo. Okay. So i-assume lang nato nga nagduko gyapon ang atong theodolite. So nagduko siya. And now, unsa pa man sa patong pwede mabutang kani is naka delta H. And ang kani nga reading is pila ni siya? 2.766. Kani nga reading is 0.750. Kani nga error, and kani nga error. Since ang gingon sa problem is point 1 is midway man, so the same sila og the same sila length, di ba? L over 2 na kani L over 2. So if the same sila length, then the same sila angle, therefore the same sila error. So kay butang dia is E na lang. Okay? Bata ko dia is E. So based ani nga relation, pwede ta makabuhat og equation na kuan delta H plus 0.750 plus E equals 2.766 plus E. And as you notice that ang error is nag-cancel. So makasolve ka diretso sa delta H, which is pila man ang delta H? Uh, 3 point minus 2.016 meters. Okay. So kung sa tagamay. Di ba inyong nakita dire nga ang ato ang theodolite is nasa tunga sa ato ang duha ka pegs, and by doing that ang error is na-cancel. Mosad na ang reason nganong dire sa differential leveling, balik ta kamay sa differential leveling, ang imuhang pag-setup, ang imong setup ya dapat na-adjust siya sa middle permi para kayang di ba kay ang goal dire is makuha ra man ang actually dili jud kayo important ang iyang backset for sight reading kay naman na siya tendency nga mag-error, di ba? Tungod sa imong kuan tungod sa imong theodolite kung gadako ba siya or gahangat. Pero kana nga error is
Kanang ma-cancel out siya, basta nasa middle lang imong theodolite. Okay? Balik ta. Kasi man ni. Based ani nga equation di ba na-cancel lang ang E and then nakuha nato diretso ang difference in elevation. So padayon ta. So ari na pud sa y at 2. Nag-set up ka diri dapita. And then point 2 is 25 meters away man from point P. So 250 and kanta pa 230 meters from Q. 230 meters from Q. So since nag-assume man ta nga naghangad ang ay nagduko ang ato ang theodolite. So ang atong line of sight dapat pinaduko pud diri sa second. Ayun lang. Something like that lang. So as you consider mo na error niya. So error sa P, then error sa Q. And based pa lang sa figure, klaro na daan nga dili sila equal. And then ang reading mo din is pila man 1.906 and ang reading mo sa this part is 3.789. So I hope naka-follow gyapon mo. Padayon ta. So ang equation nga mabuhat is na kay delta H plus 1.906 plus EP. So kikan din plus delta H then 1.906 plus error sa P is equals to kaning naka-blue 3.789 plus error sa Q. So na naman tayo value sa H. So tapos na siya value. So kanina lang atong problema ang Q and P error. Then di ba the same problem na sila angles and we established already na kaning error is kuan man siya kaning triangles nga atong na produce is similar triangles. So mag-ratio in proportion na lang ta. EP over 25 meters is equals to EQ over 230 meters. So nag-gets ra ni asa nagikan? Gets ra ni? Hello. Hi. Yes, sir. Sige, nag-gets naman. Dayon ta. Palihog daw og check sa kuan sa Teams if nabay mga kanang padung mo join kay dili man maklaro diri sa kuha. Naa, sir. Inyo arang makuan like ma-accept. Lagi lang ko accept sa mga kuan. Katong mga wala pa kasud. Salamat daan. Sige, so sa mga ipangita diri sa reading sa P. Reading at P. So ang EP na lang ato i-solve. So let's express EQ na lang in terms of EP. So sama na siya. EQ is equals to EP over 25 times 230. Ato lang na isab diha. So delta H is 2.016 man. So 2.016 plus 1.906 plus EP equals 3.789 plus AP over 25 times 230. Shift solve na lang na ninyo. Mukha na AP.
Pila ang AP? 0.149. Pila? 0.016. 0.016. 2 lang. 0.016 2 lang. So ang ato ang kuan diha, ang ato ang correct nga reading. Ang atong correct na reading diha. Reading at P. Nga Y is kuan. Y level at 2. So atong correct reading ani is kuan. Pila gani siya yung reading? 1.906. So unsa man siya? Atong i-add ang error or atong i-minus ang error? I-add or i-minus? Base figure ato siyang i-add. Add mo. Answer is 1.922. 1.922 meters. Ano siya? So that's it for leveling. Arita sa sa stadia or tachyometry. So tachyometry, or known as stadia, is a surveying method used to quickly determine the horizontal distance to and elevation of a point. Stadia observations are obtained by sighting through a telescope equipped with 2 or more horizontal crosswires known as spacing. Okay, so ang naon niya is kuan lang, ato lang i-simplify ang drawing. Kuan siya, di ba telescope man na siya. So, ano, ang cross-section na ning kani siya nga telescope ay ato siyang kay kuan na siya dapat, di ba? Circle na siya dapat. And then, kani nga lines, mo na siya ay ato ma-represent gani as kuan. Na siya crosshairs mo siya. O, ka-straight. Siya crosshairs. So, kani siya is mo niya nga to ang eye. So, kani nga drawing is this one. Yeah. So, ang eye is, ano siya, spacing. Spacing between between stadia wires. Okay. Then, the way nga, kano siya, mo hatag og reading is, let's say natay, kung dere, nadere nga tong rod. Ay, what is a rod? Na rod na siya. Basta rod na siya nga straight. Ang kanan ni, ang way yan is, di ba, ang murag, kan mo siya, gamitan mo siya optical geometry is, na siya, ang kanang sa light yun. Yan na siya. Nadere ang center nimo sa, ang center sa imong telescope. And then, ang distance nga na-cover ni, siya yung distance nimo. So, muna yung, kaning D is your instrument center to face of the rod. Adili na siya ba? Ang D is, kon man daw. Instrument center to face of the rod. So, instrument center is, na din here.
big D. Ano siya, kaya kung ano siya, gikan sa face of the rod, ay face of the instrument to the face of the rod. So, kanina nga distance is from, kung ano siya, kanang further to sa gawas na sa telescope man yung atong gitawag nga stadya, dili ko na siya. Instrument center to lens. Instrument center to lens. Mali din siya di ay. Mali na siya. Dili mo na mabasa nga distance mo. Kaya mong mabasa nga distance is this one raman. Kaya mabasa nga distance dere. Then kani pod nga part kaning intersection na gikan sa lens is wala siya ang ato ang focal length. Focal length. So kaning D nga gamay is ano siya? Focal point to face of the rod. Bas. Okay. And then useful nga if makita mo na itay kundari triangle. And kani po di is let's say partial big S. Ang big S is ano siya nga to ang stadya interval. Wala na ko space ta. Kaubos lang. So ang S ay stadya intercept or stadya interval. Stadya intercept or interval. So as you can see natay triangle nga nabuhat diya. Duha ka triangles, di ba? Okay na ni. Kani kay F, kani kay D, kani kay S, and kani kay I. So base lang ani, makakuha tag relationship nga F over I is equals to D over S. Di ba katong goal ani is to solve for kaning D man nga dako. So D nga dako is equals to C plus F plus D nga gamay. Let's express kaning D nga gamay in terms of S and other nga factors. So D is equals to S times F over I. Kaya mo siyang C plus D plus S times F over I. Okay. By the way, ang kanang F over I is mo na itong gitawag nga K or F over I. And this is our stadya interval factor. Stadya interval factor. So since factor mo na siya, unitless na siya. So pwede na to siya nga mahimuas kung lang ang F over I may mong K, so KS, wala na siya. Kanya is F na siya. So kaning C plus F, pwede po din na to siya iusa. Like here, capital C na siya. So that is our capital C. Is our stadya constant. Stadya constant. So that is C gamay plus focal length. So D na to di is KS plus C. And this is for horizontal.
horizontal siya ha. So to siya ibutang as formula dere. D equals KS plus C. So for inclined sites, sa may matabo sa inclined sites, ang imong reading kay medyo napoy kausaban. So na lang, na imong instrument dere. Gahanga di mo instrument. Manay mo hang line of sight. And kuan. Naman tayo something na. And ato need is finish siya. Need tani. Eta ka diha. So kani siya nga line die is kuan siya. If mo ni siyang isolve is mo na siya kanang S cosine theta na siya. And if mo na siyang isuot dere, if mo na siya i-simplify, D is equals to K S cosine theta plus C. So kani nga equation is much more nga generalized ni siya kay if horizontal kay mo cosine is kaya mo theta is 0 raman so ma-cancel out ra. And then ang imuhang there is ang imuhang horizontal and ang imuhang vertical. So pwede ra nako makuha ang horizontal ug vertical nako. Ang horizontal is just sa siya ang kaning D is maumning to makuha so more siya kay hypotenuse. And then so ang H kay adjacent so D cos theta na siya and ang vertical na to is D sin theta. Try na to sa problems para mas ma-appreciate. So a tachymeter with a stadia constant of 0.3 was set up between 2 points A and B. The following hair readings were observed. So hair readings na to. If the standard interval factor of the level is 100, determine the length of AB, and if the instrument height is 1.52 and it is set up on a point with elevation 22.10 meters, determine the elevation of point B. So interval factor sa gana siya K. So kana is K na siya. Natay stadia constant so wala itong C nga nako. Ato problema na lang is ang S, which is sa ganang S gani interval factor intercept. So saan na to pagkuha ang intercept? So tanawan ang kuan drawing. Di ba na kay reading diri og dinhi? So imo ray minus ang upper ug ang lower reading. Sige. Diri sa taon na. So ang S nimo is kuan 1.327 minus 1.011. Sa B po ang S niya is SA lang na siya. SB. 1.867 minus 1.07. 7 equals. Sige. So this is 316. 0.316 and ang isa po kay 0.16. So determine the length of line AB. Sa drawing na nila. Natay set up between points. So between. So maybe natay A diha, natay B.
Nga di guro para ni siya. Then natay study dali. So kuha na ko ng DA o DB. So kuha na lang na siya. Di ba ang DA is KS plus C. Natay K, natay S, so let's C. So dali na lang ni. DA sa ta. 100 times 0.316 plus 0.3 quarts. And then DB 100 times 0.16 plus 0.3. Sige. So pila ni siya? Pilang DA? Matay 31.90. And sa DB po kay 16 point. Wait, 16.3. wait sa namalit na diri nga part. Malit to na suwat. Dapat upper reading man ni siya. So 2.004 ni. So mali po ni siya. Erase. 2.004. Well, this is 0.297. Then less than 0.297. So answer ni mo diha dapat is 30. 30. So ang total distance is 61.90 meters. Natin answer diri. Pagdaholo. Na lang. So karon, if the instrument height is 1.52, set up on a point elevation 22.10, determine the elevation of point B. So taong ta na siya. So ako na yung tarong gamay. Drawing. So kaning nga point daw is na siya yung elevation na kuan 22.2 and 22.1 and then na siya height na 1.52. Ang gipangita is ang elevation sa B. So to get that, imo lang na siyang i-align, di ba? Ang button niya is kuan ra, elevation plus height nimo sa instrument. Then kani nga reading is mabasa ni sa imong middle reading ay sa imong middle here which is 1.867. 67. So yung button is 22.10 plus instrument height minus middle hair niya nga 1.867. Una ang imong elevation sa P. So equals 21.75. 21.53. 1.753. Siya. Dali ra, di ba? Paano ra? Chicken dinner. Let's see. Dapay sumpay. Dapay sumpay. Pero, you guess it right. Assignment na lang ni. Kana assignment niya sa. Naiwa kasud. Loya na nila eh.
Ang calling. Sige. Nari mga kandare, taga D, D1, 4 ug 6, naratanan. Tanang section. Katong mga watsud kay, yan. Yan lang kay, recorded man si siya, so, i-post na labod ako ang ma-record na discussion. Okay. Proceed ta. So, natay ko dere. Pahabol. Subtense bar method. So, ay problem ra diri. So, a subtense bar was first set up at A and subsequently at B. And the subtended angles to the bar, as read from the theodolite position somewhere along the middle of AB, were 50.15 and 35 35 minutes, 30 seconds respectively. So determine daw the length of AB. So sa subtense bar method is nakay theodolite, let's say nakay theodolite 3. Then nakay subtense bar. Kaning subtense bar is kuha na siya kanang nana siya length na kuan. Usually 2 meters ni siya. Alam mo is 2 meters. Usually mana siya marag standard length. So di ba mukha naman siya na siya angle subtended. So kani is nani siya sa tunga. Kani sa tunga sa angle. I mean tunga sa subtense bar. So di ba kani is ang atong distance. Then if ako siyang tungaon, so kani is theta over 2. And based sa kuan atong trigo, so D is equals to L over 2 over tangent theta over 2. Kay kani siya is matunga mo ni siya. L over 2 mo ni. So moro na ang formula sa subtense bar method, and then usually ang L is nimo kay 2 meters. Mara siya standard. If dili given sa problem. So based sa problem, I think wala gihatag. Ang gihatag ra is ang subtended angles. So sa mo tani siya pag-interpret ay pag-solve. So nakaisa ka na isa dire. And let's say ang isa is na dire. Wait. Lang. And kaning 50 is mas mas nakomunik book ka. So makaingon ta nga na dire ang atong theodolite, mas duol ang theodolite sa A compared sa B. Ana na siya. Na. So kay angle diha nga 50 minutes, 15 seconds, and 35 minutes, 2 seconds. So nakay DA and nakay DB. So total distance mo is D. So ato na lang siya i-solve diretso. So D is equals to DA plus DB is equals to, ang DA mo kay na formula, L over 2 over tan, let's say A na siya diha, plus tan delta B over 2 L over 2. And ang atong L is usually 2 meters man. So sa tangent cone na, tangent, ang kani is 50 minutes man. So ubuta kag 0 degrees, 50 minutes, 15 seconds over 2 over 2 over 2. So pwede ra ay makancel. Plus tangent 35 minutes. So 35 minutes, 30 seconds over 2 over 2 over 2. Ala, so masolve na diretso. Pila man na.
330. 330, sir. Point 330. 330.497 meters. Na lang. So, ato answer there is 330.497 meters. Okay, gets ra. Dali arang subtense bar. O kato na ay contact sa mga pakasud, pakitry daw balik kay since nigamay man ang kuan. Nigamay man ang attendees kay naklase naman ang pika section. Try daw og kuan if makasud na ba mo. With that being said, continue ta. Alta sa effects of curvature and refraction. Ta. So, natay curvature correction. So, ang curvature correction tungkol na kay ang Earth kay di man flat. Ang mga flat earther diya pwede ra mo exit. So, natay curvature correction kay let's say nakakadere, higanti ka, nakasababaw sa Earth, na kay kuan, lateral tower, na tower diha. Ay mo line of sight kay makuan mo na. Murag tungod sa refraction, di ba na murag difference? Kana siya nga difference kay due to Earth's curvature, kanaya correction is needed. This is 0.0785 k squared. So ang paagi ni kaya HC kay in meters ni siya and ang K is in kilometers. There is a refraction. Refraction correction is just kuan 1/7 sa ato ang 1/7 sa ato ang curvature correction. Kuan din din. Tungod din ni sa tungod sa refraction, tungod sa curvature, ano siya? Mali ni. Let me draw it again. So tungod sa curvature, mura kag somehow maghangad ang imong kuan, ang imong line of sight. So let's say man imong true nga line of sight. And then tungod sa curvature sa Earth, so murag mas mas taas siya tanawon. And then tungod pud sa refraction, ang imong line of sight pud kay ubos na sad siya. Ubos. So ang kaning duha ka corrections ato na lang ning siyang i-combine para isa ra effect. So this is just HC minus HR. And then finally this is 0.0675 k squared.
Sige, so let's try lang a problem para mas dali siya masabtan. So a man standing on the ground can see just the tip of a tower 25 kilometers away. If the eye of the man is 1.8 meters above the sea level, determine the height of the tower above the sea level considering curvature and refraction correction. So, ang paagya ni first is mag-drawing tag mga part sa earth. Then ay tao dere. Ay tao. Ang iyang line of sight daw kay just enough para makakita siya sa tower. Ang tower is na dere. Tower. Wala ta kabaw sa height sa tower. Okay, so yung line of sight mo ni siya naigo sa tip sa tower. And then kabalot ang line of sight sa tao is 1.8 meters above. Ang height sa tower is wata kabalo. Pero kabalot ang tower kang man is 25 kilometers away. So this is 25 km. So to solve this, imo siya putlon at the point kung asa ni intersect ang line of sight ug ang kanang curve sa earth. So let's say at this point. So wala to tawagon na K1. Then ipod ang K2. So atong goal lang is masolve lang K2, masolve lang tong H. So first, kung saan na tong K1. So using the formula, ang ato ang HCR diha, ang gamiton is ang kaning height sa tao. So 1.8 is equals to 0.0675 K squared. Solving for K, that is pila man? 1.8 divided by 0.0675. This is 5.16 kilometers na siya automatic ha. 5.16, sir. Wala. So K2 na to is just 25 minus K1 is equals to 19. 19.84 kilometers. So to solve for the height of the tower, so H is equals to 0.0675. 8 to itong gamitin diha. Patay sub. And we will get the height of the tower. Wala siya ka-simple. So that will be 26.55. I mean 56 meters. So the answer. Simple as that. 26.56 meters. So let's try another one. So the top of the tower signal at B 2,000 meters away from A. So kana siya libog-libog ato na siya himong 2 km. Translated translate the recorded vertical angle of this one. The height of the mast is 12 meters and the height of the instrument of the transit above the point where it is set is 1.10 meters. The elevation of a point under the transit A is 133.33. Compute the elevation of the base of the signal B. So ang drawing is something like something like tatay wala to ang curvature. And then ato siyang ihangad gamay kaya na may decrease. Then natay height sa mast. So ang mast mura siya bungtod-bungtod. Then natin ang tower na to. So natay tower dere. Natay tower. Okay. So atong level is of course
Ang atong level gap curve dapat, di ba? Ano siya? So, diha nigo atong angle and then natay angle nga 3 degrees 30 minutes. Okay, at sa line given height of the mast is 12 daw. So, nakay 12 dali. Natay kani nga 1.10 naputay elevation sa A nga 133.33. So, ang ipakita diri elevation of the base of the signal. So, somewhere here kani ang ipakita kani. Ay, joke. Ano to? Di ang 12 meters kay kanay day. Kanay tower. Kanay ang 12 meters day, guys. Sorry. Kanay ang 12 meters. So, if ato i-follow ang atong level line, di ba? Paingon ta nga kani is 1.10. Gets ba? Level line is yan. Ang ato ang line of sight is, di ba, horizontal man dapat. So, napot tayo horizontal nga line dali. Horizontal nga line, anak. And atong reading is this one. Z. Yung due to curvature correction, man siya. Manang natin murag kuan nga line diri ay kanang murag portion nga dili magsumpay. Na siya. So, to simplify the drawing, ang imuhang interpretation na is like this. Straight line na lang ko na siya. 3 degrees, 50 minutes. Kana is 2 kilometer away mo na siya. So, 2 km. Ang H, kana siya is ang Z na to. Okay. Ano siya? Sunod, need na tong solvon ang kaning due to curvature and refraction nga correction. So, tagad ito yung formula. 0.0675 k squared. Okay. So, plug na to. 2 squared. $0.27. Okay. After that, ato na lang i-trace ang elevation sa point B. So, ang elevation sa point B is elevation sa A and then plus tawag 1.10. So, dire na dapita. Then, mag-plus tawag mag-plus taog sa correction. So, dire dapita. Sunod ang Z at ang iad ang Z, which is ato ra nang masolve gamit aning ang kaning nga triangle. So, Z is equals to kung di ay sabi siya opposite adjacent. So,
So that is 2,000 tan 3 degrees 30 minutes. Kuha. And afterwards, so ari na lang ang point and then mag-minus tag 12 para mabaliktakan sa base sa ato ang tower. Dani. So, ato na siyang i-execute ha. So, elevation sa B is equals to 133.33 plus 1.10 plus HCR nga 0.27 plus Z nga pila ni siyang Z? This is 122.325. Plus 122.325 minus 12. That should give us the elevation at point B. Pila. That will be 245.025 meters. That is our answer sa point B. Ay sa elevation sa B. So 245.025 meters. So kaning last kay murag di na kaya sa time. So ato na siyang assignment na pod ni. Sana ba assignment? Don't worry kay i-kuan ra rin akong file. I-send ra rin ako ninyo. So any questions? Questions? So I guess there's not pala questions. So pada lang. I'll end this recording sa and the recording. Sa isuwat. Namday question eh. So isuwat na to sa square lang since tulom ni kabuk sa one hole lang ako but paper. One hole nga A4. Di pwede short, di pwede long, dapat A4. Okay?